bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, chapter 13. Ituloy lang natin yung pag-aaral natin tungkol sa pag-ibig. Okay. Basahin po natin ang verse 4 ng chapter 13, 1 Corinthians, verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, kind. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki. Ito yung titignan natin. Mapagmalaki o hambog, arrogant. Yung verse 5, yung unang parte lang ng verse 5 para makita natin, hindi magaspang ang kilos. Rude. Rude. Pinag-aaralan po natin ngayon ang pag-ibig na bunga ng banal na Espiritu sa kung papaano po natin ito makikita sa ating mga buhay. Importante na ma-remind tayo na ang mga Kristiyano sa Corinth ay nag-aaway-away, nagkakagulo sa loob ng iglesia dahil sila ay namumuhay bilang mga tao lamang sa laman. At ang sabi ni Apostol Pablo, merong excellent way ang mabuhay tayo sa paglakad sa Espiritu. Ang ibig sabihin, nabubuhay tayo na nag-grow tayo sa ating pananampalataya at sa ating pag-grow, nagiging visible ang bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At ang pinakaunang bunga ng banal na Espiritu ay ang pag-ibig. Importante na maunawaan natin si Apostol Pablo na tinuturo niya sa atin ang susi kung paano po tayo maging useful sa gawain ng Panginoon. Kung paano po natin maranasan ang tunay na kapangyarihan na sa lahat ng ating ginagawa ay nagpo-prosper tayo. Ang ibig sabihin, kailangan muna nating mag-grow sa ating pananampalataya at ang level ng growth natin sa pananampalataya, yun din ang level ng usefulness natin. So, huwag natin kakalimutan. Ang level ng ating holiness, yun din ang level ng ating usefulness. Gaano man tayo kabisi at kadami ang ginagawa nating ministry, mataas ang level ng ating paglilingkod, pero mababa ang level ng ating holiness, yung usefulness natin hanggang doon lang. Hindi siya pwedeng sumobra. So, kung ganito pala ang disenyo ng Panginoon, gawin natin priority na mag-grow tayo sa ating pananampalataya at habang nag-grow tayo, nagiging useful tayo sa gawain ng Panginoon. So, tinitingnan natin ang itsura ng pag-ibig. Noong nakaraang pag-aaral po natin, nakita natin na ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ang inggit po, ito ang sinful way natin kung paano po natin tignan ang prosperity, ang blessing ng ating kapwa. Na merong pain sa atin na gusto nating makuha kung ano yung binigay na pagpapala ng Diyos sa ating kapwa. Yung susunod na titignan naman natin yung sinful way naman na kung paano po natin i-handle ang blessing naman ng Panginoon sa atin. Yung prosperity, yung blessing ng Panginoon sa ating ministry. So, yung una, sa inggit, ipinapakita sa atin kung paano natin ina-handle in a sinful way ang prosperity ng ating kapwa.
Ngayon naman, titignan natin ang pagmamayabang, pagmamalaki, yung pagiging hambog, at pagiging magaspang. Alam niyo po ba, connected yon na nangyayari ito dahil hindi natin kayang i-handle in a godly way yung prosperity na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So, makikita po natin kung gaano kakomplikado ang kasalanan. Kung gaano kakomplikado ang kasalanan. So, i-define natin. Una, titingnan natin ngayong umaga lang ang mapagmalaki. Ano ang ibig sabihin ng mapagmalaki? Ang ibig sabihin ng mapagmalaki, ipinagyayabang natin kung ano yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Material na kayamanan, yung success ng ating ministry, kung ano man yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ipinagyayabang natin sa salita. Sa salita. Tingnan niyo po, ang masama sa pagmamalaki ganito. Sa inggit, tayo yung nasasaktan kasi pinagpapala ng Panginoon yung ibang tao. Ngayon, ang pagmamalaki, ang kasalanan dito, hindi lang sa nagkakasala tayo kasi pinagmamalaki natin yung pagpapala na awa lang ng Panginoon sa atin. Ang dagdag dito, ang dagdag na kasalanan dito, gusto natin yung iba na mainggit sa atin. So nakuha po natin, meron ka pinagmamalaki. Ano man yan? Ministry man yan, o pera, trabaho, kinukwento mo, talagang may nagsabi na ang pagmamayabang, parang meron tayong advertising company sa atin na gusto nating i-advertise ang ating sarili. I-promote ang ating sarili na tayo yung maging sentro. Tayo ang maging sentro. Ngayon, pinagmamayabang natin kung ano yung blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Ang goal natin, tayo yung maging sentro at mainggit yung kapwa natin. Gusto, yung iba naman, talaga sinasabi, mamatay ka sa inggit. Hindi ba kabaligtaran yun ng pag-ibig? Ang pag-ibig, gusto natin, sinasabi sa atin ng Biblia, na superior ang ating kapwa. Mas nakakangat sa atin. At inferior tayo, pinaglilingkuran natin ang ating kapwa. Ang pagmamayabang, sinasabi natin, servant natin ang ating kapwa, at gusto natin itaas ang ating sarili, at gusto natin in a way na talagang mamatay sa inggit ang ating kapwa. So, minsan hindi man natin sinasabi yan, pero yun ang goal. Gusto natin masaktan yung kapwa natin, mainggit sa atin. Dahil sa pagpapala na meron tayo. At hindi man natin ito napapansin. Pansinin po natin. Sa social media, wala pong, ang social media neutral yan. Ang ibig sabihin, hindi yan masama, hindi yan blessing. Nakadepende yan sa kung paano po natin gamitin. Ang social media, sa kung ano yung pinopost ng maraming tao, ipinapakita nila yung laman ng kanilang puso. Kung ano yung binavalue nila. O halimbawa, ito yung palagi kong pinagtataka. Kumain sa restaurant, pinicturean yung pagkain. Hindi ko alam kung anong connection nun. Kakainin mo lang, hindi mo naman kailangan picturean. Ang importante, nalalasahan mo at nabusog ka. Pinicturean. Ipopost sa social media. O ngayon, ano mangyayari? Yung mga ibang tao na nakakita nun, ang ulam lang niya, sardinas, may inggit. Mamatay kayo sa inggit. Nag-travel. Walang masama sa pag-travel. Namasyal. Pero, ba't kailangan mong picturean at i-post pa sa Facebook? Para mainggit yung iba. Gusto nating ipagmalaki. So makikita natin ngayon ang social media, ito yung platform kung saan nagmamalaki yung maraming mga tao. Kaya mag-ingat kayo sa pinopost nyo. Na sa ignorance natin sa ating pagkamakasalanan, dinidisplay natin ng kasalanan natin. Mag-ingat kayo sa mga pinopost natin sa social media.
So, ganito yung patakaran ng mundong ito. Para respetuhin ka, kailangan somebody ka. So, paano mo makuha yung respeto ng tao? Ipagmayabang mo kung ano yung meron ka. Kung ano yung kaya mong gawin. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ito po ay kasalanan, hindi pag-ibig. Meron tayong dalawang bersikulo na pag-aaralan na very critical sa pagmamayabang. At napakalalim ng ng problemang ito sa ating mga puso na kailangan nating maunawaan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 12. Ang konteksto po ng 2 Corinthians ay dinidepensahan po ni Apostol Pablo ang kanyang ministry. Kasi merong mga nakapasok na tinatawag na mga super apostles, mga false teachers. At dinidiscredit nila si Apostol Pablo na hindi siya tunay na apostol. Sa chapter 11, ginamit niya ang sufferings niya bilang apostol, bilang kanyang credentials. So, ito yung isang lesson sa atin. Sa mundong ito, para ipakita yung credentials nila, ang ipinagyayabang nila yung posisyon. Yung mga magagandang nagawa nila, kung gaano sila kataas. Pero si Apostol Pablo, para ipakita ang kanyang credentials bilang isang apostol, ipinakita niya, binandera niya yung maraming sufferings niya. Maraming paghihirap na kanyang pinagdaanan. Ngayon, sa chapter 12, meron kasing pinagyayabang yung mga false teachers sa kanilang mga spiritual experience, sa kanilang visions. Sinasabi nila si Apostol Pablo ay walang ganito. So, tignan natin, i-observe lang natin habang binabasa natin, paano i-deal ni Apostol Pablo na kailangan niyang sabihin yung kanyang qualification, pero in a way na ma-maintain yung humility sa kanya. At magkakaroon tayo ng hint kung paano nakikita ni Apostol Pablo ang kanyang puso. At kung paano niya maiwasan ang pride, ang pagmamayabang. So sa chapter 12, verses 1 to 11 lang, basahin po natin na mabagal. Ikalawang Korinto, chapter 12. Verse 1, kailangan ako'y magmalaki kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang. So, kailangan niya sabihin yung credentials niya kasi ang dinedepensahan niya dito ay ang kanyang ministry. Ngunit ako ay magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Tingnan niyo po yung verse 2. Basahin natin. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Meron ng 14 na taon ang nakakaraan. Dinala sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Tapos yung verse 3, at nalalaman ko na ang taong yun, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam, ang Diyos ang nakakaalam, ay dinala paitaas patungo sa paraiso. Tingnan niyo po, sino ba yung taong tinutukoy niya dito? Siya. Kung siguro tayo yung sa lugar ni Apostol Pablo, kailangan natin i-defend yung ministry. Agad-agad sabihin natin, dinala ako ng Panginoon sa langit. At ipinakita niya yung maraming visions sa akin. Pero take note niyo po, si Apostol Pablo, hindi niya makayang sabihin na siya yun. Ang sabi niya, kilala ko ang isang lalaki. Ginamit niya ang third person. At nalalaman ko na ang taong iyon, hindi niya masabing ako, siya yun. Ano ang ibig sabihin? Ganito po. Isang reason kung bakit hindi tayo careful
sa ating mga sinasabi kasi hindi natin nakikilala kung gaano po kasama ang ating puso. Halimbawa, may mag-argue. Anong mali doon? Ipopost ko lang yung success ko. Ipagsasabi ko lang para ma-inspire naman yung ibang tao. Kung i-analyze natin, parang mayroong point. Pero kung kilala natin ang puso ng tao, na napakadaling maniwala ng puso natin na tayo nga isang body. Alam niya, Apostol Pablo, na nasabihin lang niya, dumampi sa labi niya na dinala ako ng Panginoon sa langit at binigyan niya ako ng revelation. Alam niya na sabihin lamang ngayon, yung puso niya, maniniwala at magiging proud siya. Nakita niyo po, na-picture niyo? Ang ibig sabihin, nararanasan o kilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na ganon siya kasama. Ganon kasama ang kanyang puso, ganon ka sa atin yung word na ginagamit natin dito, uto-uto. Yung agad-agad na naniniwala. Ang ating makasalanang puso, uto-uto. Na meron lang tayong sabihin na accomplishment natin, napakadali para sa atin ang magmayabang, na i-claim na dahil sa ating sarili, na deserving tayo, na somebody tayo. At kung ganito si Apostol Pablo, naunawaan niya na kapag itinataas ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, lumalayo siya sa Diyos. Ganito po yung pride. Ganito yung nangyayari. Kapag hindi tayo nagiging maingat, nagiging mapagmalaki tayo sa ating salita, sa kung ano man ang binigay ng Panginoon sa atin, hindi natin napapansin yung pride ngayon sa heart natin, mas lalong nagiging malakas. Ngayon, dahil lumalakas yan, humihina naman ang power ng Panginoon sa atin. At ito ang ayaw maranasan ni Apostol Pablo. At dito natin masusukat at ma-check kung meron tayong maturity. Na kapag meron kang nasabi na hindi mo man sinasadya, ay, parang kiniklaim ko na dahil sa aking kagalingan, kaya ako nakamit. O kaya, nasasaktan ka kasi meron ka nasabi na nagmamalaki ka. Meron po ba kayong nararanasan na gano'n? Kasi dahil sa conviction ng Holy Spirit, ang ibig sabihin, active ang Holy Spirit. Kasi ang ibig sabihin, nag-grow ka. Kapag meron kang ganitong klaseng na sensitive ka sa kasalanan sa puso mo, nakikita mo kahit salita lang, nakikita mo yung heart mo na nagkakasala at nalulungkot ka, ang ibig sabihin meron kang mataas na degree ng holiness. Ang ibig sabihin meron kang light na ang Holy Spirit pinapakita ito sa iyo. Ang ibig sabihin nag-grow ka. Ang ibig sabihin lumalakad ka sa kabanalan. At dahil sensitive ka sa kasalanan, agad-agad nagre-repent ka. O sa kabilang banda naman, okay lang, kahit anong sabihin mo. Nagmamayabang ka na, hindi mo pa nakikita. Ang ibig sabihin, makapal na masyado yung sin, yung hawak, yung hold ng pride sa heart mo na hindi mo na nakikita. At yan ang nangyayari ngayon sa maraming Kristiyano at malinaw mo yung makikita sa Facebook o sa social media. Kahit yung ministry, ipinagyayabang. Halimbawa, marami yung attendance, picture. Anong kinalaman noon kung kilala natin ang ating puso, hindi pa ni pinagmamalaki yung attendance. Ang ibig sabihin, walang maturity, hindi sensitive, hindi kilala yung sariling puso. At kung kamukha natin si Apostol Pablo, tingnan nyo,
Sinasabi lang niya yung credentials niya na binigay ng Panginoon, pero hindi niya makayang i-claim na sa kanya yun. Meron akong isang lalaki, kilala na isang lalaki. Hindi niya masabi na siya yun. Ganun po ka-sensitive si Apostol Pablo. At ang sinasabi natin, ito yung gusto nating marating. Kasi kapag pinag-uusapan ng pagmamayabang, hindi ka pwedeng kumuha lang ng stapler mo yung bibig mo para hindi ka magmayabang. Hindi solusyon yun. Ang problem kasi nasa heart. Ang labing ito talaga mayabang, i-stapler ko. hindi makukuha sa ganun. Ang problema kasi yung puso natin. So, ang idil natin, yung heart natin, na i-observe natin sa maghapon lang. Ang isang taong humble, kapag kausap mo, yung sa'yo yung concern niya, hindi sa kanya. Hindi sa kanya. Ang isang taong proud, kapag nag-usap kayo, palagi yung sa kanya yung sinasabi niya. Lahat sa kanya. Lang kakabit dyan kakabit. So, kapag umiibig tayo, ang concern natin yung iba. Ang nilalagay natin, pinupuri natin, yung iba, hindi ang ating sarili. So, kailangan nating makita na ang lahat ng meron tayo, pagpapala, material, spiritual, kanino galing yan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4, sabi niya, kung ano man na meron kayo, ibinigay ng Panginoon, ba't kayo nagyayabag na para bang galing sa inyo yan? So, ibig sabihin, kung biyaya ng Panginoon kung ano man na meron tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil pinagpaguran natin, hindi dahil sa biyaya at awa ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magmayabang. At makikita natin dito, itutuloy natin yung binabasa natin. Ganito po yung nagme-meditate ng Word of God. Tignan mo yung situation, tapos pag-aralan mo paano sinasabi. Yung heartbeat ng author. Ganito yung nagme-meditate. Kapag ganito tayo mag-isip, na natatransform yung mind natin. Sa verse 5, alang-alang sa taong iyon, ako'y nagmamalaki. Ngunit alang-alang sa aking sarili ay hindi ako magmamalaki, maliban sa aking mga kahinaan. So bumalik na naman si Apostol Pablo. Dati, sa bago mag-chapter 12, ang pinagmamalaki niya yung kanyang mga sufferings. Ngayon na naman, dahil hindi siya comfortable na ipagmalaki yung revelation na binigay ng Panginoon, na hindi man niya masabi na sa kanya, bumalik na naman siya na ang gusto kong ipagmalaki, sabi niya, yung mga weaknesses ko. Ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit, nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakikita o naririnig sa akin. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas. So, kapag si Apostol Pablo, kapag nakikita niyang mahina siya, doon niya na naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Balik na rin natin. Kapag nakikita natin at pinagyayabang natin ang ating accomplishment, ano bang bagay? Material o spiritual, umihina tayo.
Pansinin mo, kung dati, kapag nagdi-devotion ka, merong light, na-enjoy mo yung prayer, pansinin mo, magmalaki ka. Next time na mag-devotion ka, walang light. Kasi nag-grieve ang Holy Spirit. Nag-grieve. So, ibig sabihin, kung hindi mo na-enjoy ang devotion mo, ang ibig sabihin, makapal yung sin. Makapal sa heart natin na ang light ng Holy Spirit hindi makapag-penetrate kasi malaking problema. So, ituloy mo lang. Ituloy mo lang yung devotion mo. Ituloy mo lang yung obedience mo. Darating yung point. Darating yung point na makakapag-penetrate ang Holy Spirit sa puso natin. So, ang point lang na gusto kong makita natin dito, kailangan natin maunawaan yung puso natin. Makasalanan. Yung napakadali na maniwala na tayo nga isang body dahil meron tayong accomplishment. Na kung hindi tayo maging maingat, kahit sa pagmamayabang natin, kahit sa salita lang, magiging proud tayo. At kapag naging proud tayo, walang power sa life natin. Wala. Wala. Hindi ka man makakapag-worship. Hindi ka man makakapag-serve. Hindi mo ma-enjoy. So, ang isang Kristiyanong na-enjoy niya ang Panginoon at yun ang nagbibigay ng kaaliwan sa kanya. Sensitive siya sa sin. Kasi ayaw niya mag-grieve ang Holy Spirit. Kasi ayaw niya mabawasan ang kanyang enjoyment sa Panginoon. Kamukha na sinabi natin kanina, sumusunod tayo para makuha natin ang Panginoon. Kapag hindi tayo careful, nagiging proud tayo, hindi natin nararanasan. Nababawasan ang experience natin sa Panginoon. Nababawasan yung joy, yung power natin. At ito ang ayaw mawala ni Apostol Pablo. So, isang dagdag na lesson sa atin bago natin iwan ito. Si Apostol Pablo, makita mo yung kanyang humility. Tingnan mo. Tama, yung kanyang thorn in the flesh. Mabigat. Ayaw niya. Pinagpipray niya sa Panginoon na alisin ng Panginoon. Pero na-realize niya, dumating siya sa point na ang purpose ng Panginoon sa paghihirap na yan ay para sa kanya, para hindi siya magmayabang. May magandang purpose ang Panginoon. Kaya sinabi niya ngayon, i-embrace niya yung weakness niya. Ano man ang mabigat na yun, i-embrace niya. Kasi alam niya, kapag mahina siya, doon niya nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung isang makikita natin. Kapag nag-grow tayo sa pananampalataya, mas importante na maging banal tayo kaysa maging komportable. Nakita niyo po? Mas importante na maging banal kaysa maging komportable. Pansinin po natin, lahat ng reklamo natin sa Panginoon, patungkol palagi sa comfort natin. Gusto natin maging magaan ang buhay natin. Pero hindi naman tayo nagrereklamo na, Panginoon, ba't hindi ako bumabanal? Ba't hindi ako mag-grow? Walang reklamo gano'n. Si Apostol Pablo, mas gusto niya mag-suffer siya na kung ito naman ang magdudulot ng holiness, kapangyarihan sa buhay niya, i-embrace niya ang suffering, i-embrace niya ang thorn in the flesh. Kasi meron siyang humility. So yung reklamo natin sa mga paghihirap na ibinibigay ng Panginoon, ano man yan, nagmumula yan sa proud heart natin. At kaya hindi naalis ng Panginoon yan. Kasi gusto niya tayong i-humble. Dumating sa point na yung paghihirap na ayaw natin, dumating tayo sa point na i-embrace natin. At makita natin na ito ay para sa aking kabubuti at para sa aking growth spiritually. At kapag dumating tayo sa point na gano'n, hindi na importante yung thorn in the flesh. Kasi meron kang power. Na-enjoy mo ang Panginoon. Hindi na importante. Hindi mo na bibigyan ng pansin yan. Kung ano man yung paghihirap na yun. I-embrace mo. So, dumako tayo sa susunod na versikulo. Sa Matthew chapter 6, sa Mateo chapter 6, merong mga disciplines, spiritual disciplines na ginagawa ang mga Pariseo na
ina-assume sa atin ng mga mananampalataya ay ginagawa din natin. Ang tungkol sa pagkakaloob, pagbibigay ng tulong sa mga may hirap, namamalimos, nagbibigay ng palimos sa mga Pariseo, tungkol sa pananalangin, tungkol sa pag-aayuno. Sa chapter 6, verse 1, ito yung problema nila. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. So, pagmamayabang na naman ito. Pagmamayabang. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. So, makikita po natin dito, ang mga Pariseo, una, kapag sila ay naglilimos, nagpapatunog sila ng trumpeta. Para malaman ng lahat na sila ay matulungin. So, ginagawa nila ngayon ang kanilang kabanalan para makita ng tao, para i-reward ng tao. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama. Take note, ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. So ganito yung ginagawa nila sa panlilimos. Sinisigurado nila na kapag sila ay tumulong, lahat ng mga tao alam. So, sila ay gumagawa para sa tao. Yung pangalawa naman, tungkol sa pananalangin. Kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita ng mga tao. Alam niyo po, nangyayari ngayon ito, kapag ang isang Kristiyano, gustong-gusto niya mag-pray publicly, pero kapag siya naman mag-isa, ayaw niya mag-pray. Gusto lang niya magpa-impress na sabihin na, ay iba yung kapatid na ito, malalim yung panalangin niya. Ganyan natin ginagawa itong ngayon. At sabi ng Panginoon sa kanya, kung ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pintuan at manalangin ka sa iyong Ama na nasa langit ng lihim na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan. So yung panghuli, tungkol naman sa pag-aayuno. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw tulad ng mga mapagkunwari sapagkat pinapasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. So ang sabi ng Panginoon, ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo. Ay, ibig sabihin, ayusin mo yung mukha mo. Ang importante, alam ng Panginoon na nag-aayuno ka. Ang Panginoon ang nakakaalam. Hindi na importante kung malaman pa ng ibang tao. Alam niyo po, ang application nito sa atin ngayon, kapag nahihirapan tayo sa ministry, kapag pagod na pagod tayo, dami natin ginawa para sa Panginoon. Hindi ba kinukwento natin? Pinabandera natin yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Ay, pagod na pagod ako. Dami kong ginawa. Mahal na mahal ko ang Panginoon. Gusto nating malaman ng lahat ng tao yung pagpapagod natin, yung sakripisyo natin, binabandera natin, pinagmamalaki natin ang ating gawa. So, i-trace natin ang main problem para mabigyan natin ng solusyon. Kung titignan natin, by default setting, kamukha natin yung mga Pariseo. Kahit na meron tayong bagong buhay, malalim ang kasalanan sa ating puso na kapag pinabayaan natin ang ating sarili, magiging kamukha natin ang mga Pariseo na ipinagyayabang natin yung mga spiritual accomplishments natin. Ipinapakita natin sa mga tao. Ang problem, ang reward natin sa tao lang. Wala na iba. So ganito ang problema. Kailangan nating i-trace ng maayos. So by design, pansinin po natin, by design,
naghahanap tayo ng approval. Bakit yung mga Pariseo kapag sila ay nagkakaloob, gusto nang malaman ng ibang tao, gusto ng approval. Yung kapag nagpipray sila, gustong ipakita na sila ay spiritual, approval, para approval sila ng mga tao. Bakit nila ipinagsasabi sa pamagitan ng kanilang muka na sila ay nag-aayuno? Approval. Para sabihin ng mga tao na, iba ito, spiritual ito. By nature, gusto natin ng approval. Walang mali doon. Ganun tayo dinisenyo ng Panginoon. Walang mali doon. Ang problema, mali kung saan natin hinahanap yung approval. Kapag hinanap natin sa tao ang approval na ito, magkakasala tayo at malalayo tayo sa Panginoon. Ang approval na sinasabi dito, pansinin niyo palagi, sinasabi, alam ng inyong Ama na nasa langit ang ginagawa ninyo sa lihim. Ang sinasabi dito, 10 beses daw, sa chapter lang to, 10 beses na nabanggit ang Diyos bilang Ama natin. Ang ibig sabihin, ang sinasabi sa atin ng lesson, hanapin natin yung approval sa ating Ama, hindi sa ating kapwa tao. Kasi nakikita naman ng Diyos Ama ang ating lahat na ginagawa. Posible kahit sabihin pa natin lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, hindi man natin masabi ang lahat eh. Pero ang ating Ama na nasa langit, anumang paghihirap yan, sakripisyo na ginagawa natin para sa Kanya, nakikita niya lahat. Nakikita niya lahat. Sa aking devotion, nung nakaraang umaga, sa Lucas chapter 22, verse 28, ito yung gabi na in-institute ng Panginoong Yesus ang banal na hapunan. At binigyan niya ng warning si Apostol Pedro. Ito yung time din na nag-aaway yung mga apostol. Pinag-uusapan nila, sino yung pinakadakila sa kanila? Ito yung time na ang Panginoong Yesus malapit na siyang mamatay sa cross. Pero pinag-uusapan pa rin nila, sino yung dakila sa kanila. At nirebuke sila ng Panginoon. Ang dakila, sinasabi niya, kung sino yung leader, siya yung servant. Kung gusto mong maging una, nasa unahan, dapat nasa huli ka. So, ang leadership, ito ay paglilingkod. Ngayon, ang kapansin-pansin sa sinabi ng ating Panginoong Yesus, merong part doon na in-appreciate niya. Ang sabi niya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin kayo na kasama ko, yung mga disciples niya. Hindi ba, maya-maya lang nun, iiwan ng mga disipulo ang ating Panginoong Yesus. At kung tingnan natin sa gospel accounts, ang daming kapalpakan ng mga disipulo. Pero kinommend sila na hanggang ngayon, nananatili kayo na kasama ko. Ang ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawang mabuti para sa Kanya. Hindi man nakikita ng ibang tao, nakikita ng Panginoon. Hindi mo kailangan ipagsabi. Nakikita yan. Nakikita yan ng Panginoon. At ang isang problema, makikita natin, i-trace natin yung main problem sa puso. Ang isang problema ng mga Pariseo, kaya galit na galit ang Panginoong Yesus sa kanila, kasi ganito yung kanilang theology. Ang Diyos hindi nga bibigay ng libre ang kaligtasan. Kailangan ka magtrabaho. Kailangan ka magtrabaho para maligtas. Ang Diyos, hard taskmaster. Kailangan ka magpagod, kailangan mong ibigay ang iyong buhay para lang ibigay ng Panginoon ang blessing na hinahanap mo. Hindi ba ito ang sinabi ni Satan kay Eve? Anong sinabi ni Eve? Sinabi ng Panginoon sa amin, pwede namin kainin ng lahat maliban sa isang bunga ng halaman. Hindi kayo mahal ng Panginoon. Meron siyang ipinagkakait.
sa inyo. So, hindi nakikita ng mga Pariseo na ang kaligtasan ay libre, na ang Diyos mabait, na ang Diyos gracious, na ibibigay niya ang kaligtasan ito ng libre kahit ikaw na isang makasalanan. At ngayon, dahil ang tingin ng mga Pariseo, ang Diyos ay user, ang Diyos ay masama. Di ba ito yung sinabi ng panganay na anak sa parable of the prodigal son. Nung nagkaroon ng party at nandun yung ama, dahil bumalik ang bunsong anak, nagrepent, at nakita ng panganay, in-invite siya ng ama. Anong sabi? Ayaw niya, galit na galit siya. Ako, sabi nga, nagpakaalila ako sa iyo. Pero ni minsan hindi mo ko binigyan ng kambing para sa aking mga kaibigan. Anong point? Nakikita ng Pariseo na nire-represent ng pangalan na yon na sila ay alila. Alila. Kaya galit na galit ang Panginoon sa kanila kasi sinisira nila yung reputasyon ng Diyos. Na ang Diyos gracious, loving, na libre niyang binibigay ang kaligtasan na sino mang mananampalataya sa Kanya. At ngayon, dahil ganito yung pananaw nila sa Diyos, ang ibig sabihin, insecure sila. Balik tayo. Di ba, design ng Panginoon sa atin, naghahanap tayo ng approval. At dahil hindi nila nakikita ang approval ng Diyos sa kanila ngayon, insecure sila. Kailangan nila maghanap ng approval. Kasi by design, ganun tayo eh. Saan nila hanapin? Sa tao. Doon pumapasok ang pagyayabang. So ano ang solusyon ngayon? Ang problem sa atin, kaya tayo nagmamayabang, ganito, hindi natin nararamdaman ang approval ng Diyos, Ama, sa atin. Yun ang kulang. Insecure tayo. Yun ang kulang. Hindi natin nakikita yung mercy, yung grace, na sa isang kaisipan natin, sa makasalanang isip natin, para aproban ako ng Panginoon, kailangan ko magsakripisyo. Di ba hindi naman gano'n? In-approve na tayo ng Panginoon. Mahal na tayo ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak nung tayo ay makasalanan pa. Ngayon, kung naibigay na ng Panginoon ang kanyang approval nung tayo makasalanan pa, ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ngayon ay ina-approve ng Panginoon. Nakikita ng ating Diyos, Ama, na nasa langit. At kapag nakita natin na ang ating Ama na nasa langit ay gracious, merciful, loving, at naging totoo yan, sa ating puso. Naramdaman natin. Hindi ka man magmamalaki. Kasi secured na yung puso. Secured na ang ating puso. Tingnan nyo, kung sa pag-aaral natin, makita natin yung problem natin sa heart, ay ibig sabihin yung daily devotion, yun ang solusyon. Pinag-iisipan natin ng malalim. Ang Diyos. Inuhukay natin yung problema ng kasalanan sa ating puso. At kinokorek natin yung heart natin. Yun ang prayer. Kinokorek natin. Doon nag-umpisa ang growth, ang maturity. Ay tinatama natin ang maling paniniwala natin at pinag-pray natin na i-apply ng Panginoon sa ating puso. Dahil nga dinisign tayo ng Panginoon na maghanap ng approval, di ba yung mga anak natin? Dahil gustong-gusto yung approval ng mga magulang. Si Abraham, mag-drawing yan. Tapos siya mag-drawing. Dati tingnan mo. Di ba maganda? Naghahanap ng approval. O siyempre, tatay ako. Yun lang ang anak ko, lumapit sa akin na naghahanap ng approval. Ang ganda-ganda na. Embrace ko. Hindi naman maganda, pangit eh. Pero dahil anak ko, masaya akong tatanggapin yun na acceptable sa akin yun. Masaya ako. Kung tayo mga makasalanan, ganito tayo sa ating mga anak. Ang
ibig sabihin, mas lalo na ang Diyos Ama na nasa langit. Acceptable at approved sa Diyos ang ating ginagawa, hindi dahil sa sarili nating katwiran, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus. At kapag naramdaman natin yan sa ating puso, kahit hindi mo i-stapler yung bibig natin, hindi yan magsasalita. Kasi secured na yung heart natin. Secured na yung heart natin. So, kailangan natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon na meron tayong Ama na nasa langit, na gracious, merciful. Ibinigay na niya ang kanyang approval sa atin at ina-approve niya yung mga ginagawa natin tama para sa Kanya. At nasisiyahan ang Diyos Ama. Kapag naranasan natin ito, ibibigay ng security sa ating puso. Hindi na kailangan ipagyabang kung ano man ang ginagawa natin. Kahit walang makaalam, okay lang. Eh, hindi nagmamatter sa atin yan. Ang nagmamatter sa atin, yung heart natin secured. Alam natin ang ginagawa. Nasisiyahan ang Diyos Ama sa ginagawa natin para sa Kanya. Dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesus. At kapag ganoon, yung kasalanan na pagmamayabang, mamamatay. So magiging interesado tayo ngayon, hindi sa ating sarili. Magiging interesado tayo sa accomplishment ng iba. Hindi tayo ang center ngayon, nasa sentro. Ang nasa sentro ngayon, yung iba. Nakalimutan natin ang ating sarili kasi secured na. So ganun tayo dinisenyo ng Panginoon. So, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ang pag-ibig hindi nagmamayabang, hindi nakafocus sa kanyang sarili, nakafocus sa iba. At sa susunod po, titingnan natin ang pag-ibig, hindi arrogant, hindi rude. So yung parang treatment natin sa iba, nakadepende yun sa tingin natin sa ating sarili. Kung bastos tayo sa iba, ang ibig sabihin mataas ang tingin natin sa ating sarili. Tingnan natin yun sa susunod. Sige po, kung gusto mag-share, comment. Okay. Kung wala na po, si Brother Alcon, pwede tayong isa sa prayer. Tayo po muna. Ang aming Diyos, ipupuri